Ikalawang kabanata, sa ilalim ng kubyerta. Ang karamihan sa sakay ng bapor ay matatagpuan sa ilalim ng kubyerta. Lahat ng gamit at mga kargamento ay doon din matatagpuan, kaya naman masikip ang lugar para sa mga pasahero. May dalawang estudyanteng nakikipagtalo sa isang matandang malakas pa at tuwid ang tindig. Ang isa ay si Basilio, isang estudyante ng medisina at kilala sa kahusayan sa panggagamot at kahanga-hangang pangangalaga sa mga may sakit. Si Isagani ang isa pa, siya'y mataas, mataba at higit na bata kay Basilio. Isang makata na nagtapos sa Ateneo at may ugaling mapagkamalungkutin at walang kibo. Ang kausap naman nila ay si Kapitan Basilio na galing sa pamimili sa Maynila. Si Kapitan Tiago po ay katulad pa rin ng dati. Ani Basilio na may pailing-iling pa. Ayaw na siya'y pagamot at alagaan pa. Marahil sa sulsul ni Padre Irene ay pinapupunta niya ako sa San Diego upang maging malaya siya sa pagitid ng apyan. Ayon kay Kapitan Basilio ay isang salot ng bagong panahon ng apyan. Kilala raw ng matatanda ang gamot na iyon, subalit walang nagpapakalabis sa paghitit niyon maliban sa mga Tsino. Napuntang muli sa Akademya ng Wikang Kastila ang kanilang pag-uusap. Ayon kay Kapitan Basilio ay hindi raw ito magtatagumpay. Sasalungatin niya ni Padre Sibila. Anito, hayanin niya siya. Ani Basilyong pasuntok na pinagkikiskis ang dalawang kamay. Kaya yan narito sa Baporay upang makipagkita sa Kapitan General sa Los Baños. Natawa na lang si Kapitan Basilio. Pagdakay umalis na rin ito. Nooy napag-usapan naman nilang dalawa si Paulita Gomez, ang kasintahan ni Isagani na maganda, mayaman at may pinag-aralan. Ani Isagani ay ipinahahanap sa kanya ni Doña Victorina, ang asawa nitong si Don Tiburcio de Espadaña. Ito pala ay doon nagtatago sa bahay ng kanyang tiyuhing si Padre Florentino. Ilang sandali pa ay dumating si Simon at kinausap ng magkaibigan. Ipinakilala ni Basilio si Isagani kay Simon at sinabing hindi sila magkababayan datapwat hindi lubhang magkalayo ang kanilang bayan. Kinumusta ni Simon ang lalawigan ni Isagani. Itinanong niya kung may katotohanang ang mga tao sa kanilang lalawigan ay hindi makabili ng alahas dahil sa kahirapan. Hindi kami bumibili sapagkat hindi kakulangan sa aming buhay. Ang nagdaramdam na tugon ni Isagani sa mag-aalahas. Ipinaliwanag naman ni Simon na wala siyang masamang hangarin sa ginawang pagtatanong. Ang alam niya, ipinauubaya lamang ng mga praile at mga Pransiskano ang pamamahala sa simbahan sa mga paring Indio kapag dukha raw ang isang bayan. Inanyayahan ni Simon ang magkaibigan sa pag-inom ng serbesa, ngunit ito'y tinanggihan ng dalawa. Aniya, sinabi umano ni Padre Camora na kaya raw tamad ang mga Pilipino ay dahil pala inom ng tubig at hindi ng serbesa. Kung gayoy sabihin ninyo kay Padre Camora na kung tubig sana ang iniinom niya sa halip na alak o serbesa, marahil makabubuti sa lahat. Magtatagumpay kami at hindi siya magiging dahilan ng bulong-bulungan, sabi ni Basilio. Dagdag din ni Isagani, kahit na ang tubig ay matabang ay naiinom, napapawi ang bisa ng alak at pumapatay ng apoy. Kapag pinainit ay nagiging singaw, kapag pinagalit ay nagiging malawak na dagat na minsay nagwasak sa buong mundo. Tinanong naman ni Simon kung ano ang itutugon niya sakaling itanong ni Padre Camora kung kailan nagiging sulak at malawak na karagatan ng tubig. Sumagot si Isagani, kapag pinainit ng apoy, sa sandaling ang mamunting ilog na watak-watak ay magkakasama-sama sa kailalimang hinuhukay ng tao. Ang pag-uusap na iyon ay idinaan sa biro ni Basilio. Binigkas pa niya ang tulang isinulat ng kaibigang si Isagani. Ngunit agad na sumagot si Simon pagkatapos. Pangarap, walang kahihinatnan. Ang matamlay na sagot ni Simon. Hahanapin pa ang mga makina. Mabuti pa'y inumin ko ang aking serbesa. Noon din ay walang paalam na umalis si Simon. Ipinagtaka naman ni Basilio ang pagiging mapusok ni Isagani. Ipinagtapat naman itong siya raw ay natatakot kay Simon. Sinisi ko na kita'y patuloy ka pa rin, ang sabi ni Basilio. Hindi mo ba alam na ang taong iyan ay tinatawag na Kardinal Moreno? Kamahal-mahalang itim kung ibig mo at siyang sanggunian ng Kapitan General. Maya-maya ay lumapit sa kanilang dalawa ang isang utusan at nagsabing ipinatatawag daw si Isagani ng kanyang amaing si Padre Florentino.